Pagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. And yung title po ng topic natin for today is Bakit maraming tao ay mukhang pera? And meron po itong concept na communicable attributes, aspect of God character that share or communicate with us. And makikita po natin to sa Jeremiah chapter 2 verse 5. What fault did your answers find in me? What they stared so far from me? They allowed worthless idols and become worthless themselves. So, sa Tagalog naman po, ano ba ang nagawa kong kamalian? At ako'y tinalikdan ng inyong mga magulang. Sumamba sila sa walang kabuluhang Diyos-Diyosan, kaya sila'y naging walang kabuluhan. Ngayon naman po, i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Start po tayo sa teaching. First teaching, God commands us to worship Him so that we may become like Him. So, ang command po sa atin ng Panginoon, ang pinakang utos po sa atin ng Panginoon is siya lang yung sambahin na hindi tayo sumasamba sa Diyos-Diyosan, and gusto niya na siya lang yung i-worship natin para yung sinabi nga na ang kawangis natin ay ang Panginoon. So, kung sasamba ka sa mga Diyos-Diyosan, masasabi ito ng Panginoon na magiging kamukha mo rin kung sino ang iyong sinasamba, gaya ng sa pera. So, sa second teaching naman, God created us in His image, but He did not make us to become God. So, kagaya nga ng sinabi ng Panginoon na kung ano tayo, ganun din ang Panginoon. Kumbaga, kawangis natin siya, kaparehas natin siya ng muka, pero hindi niya tayo ginawang Diyos dahil nga, kung gagawin niyang hindi pwede magkaroon ng maraming Diyos. Kaya nga, 'di ba, iisa lang ang Diyos natin. And yung iba, nagiging parang sila na gumagawa pa sila ng Diyos-Diyosan upang makasamba sa ibang tao which is sobrang mali. So, sa third teaching naman, God shares His attributes with us, giving us greater responsibility than all over creature. So, yung Panginoon, binigyan niya tayo ng attributes na magagamit natin, and yung mga greater responsibilities na alam niyang masusunod natin masusunod natin sa kanyang pangalan, na hindi natin yung nagagawa without His will, na parang ibinigay niya yun sa atin dahil alam niyang magagawa natin yun. Gaya ng ibang problema na ibinibigay niya sa atin, na ibinibigay niya yun kasi alam niyang malalampasan natin to. Ngayon naman, proceed tayo sa ating application. First application, pursue God, not money or anything else. So, yung Panginoong Jesus lamang ang siyang dapat nating sinasamba, at hindi yung iba't ibang mga bagay na Diyos-Diyosan, gaya nung sa ibang bansa na ang sinasamba nila is baka, which is napakamali na nakakatakot, kasi hindi naman yun yung ginawa ng Diyos na maging Diyos, hindi ba? Dahil siya nga lang yung nag-iisang Diyos. And hindi rin natin kailangan sumamba sa mga pera, dahil kahit anong mangyari sa pera, napakasama ng pera, diba? So, ngayon naman, sa second application, strive to be Christ-like in all we say and do. So, maging katulad tayo ng ating Panginoon, the way He spoke and the way He moved, na lahat ng bagay na ginagawa niya is walang bahid ng kasamaan, bagkus bahid ng kabutihan. So, tumulad tayo sa Panginoon na pinipilit niyang ituwid yung mga mali, na wala siyang ginagawang masama kundi puro kabutihan. So, ngayon naman, third application, live in readiness for the day of judgment. So, mabuhay tayo ng ready sa pagdating ng ating Panginoon, dahil dadating na yung Panginoon. So, we have to be ready sa mga ganong situation na hindi ka magiging mangmang sa pagdating ng Panginoon, na yung ibang tao hindi nila siniseryoso yung mga ganong bagay. But then,
huwag na tayong gumaya sa kanila. Seryosohin natin yung mga bagay na gano'n na darating na nga ang Panginoon. And mangyayari yon dahil nga ayun yung isinulat niya sa Biblia na pangakong ibinigay niya sa atin. Ngayon naman sa discussion na tayo, how does worshiping God change our character? So, pag sinasamba kasi natin yung Panginoon, ang nasa isip lang natin is gumawa ng kabutihan. Hindi yung dating hindi mo siya kilala na ang sinusunod mo lang is yung sarili mo, yung sarili mong kagustuhan. Pero ngayon, puro na siya eh. Siya na yung iniisip mo na yung iisipin na ng Panginoon sa lahat ng gagawin mo, na sa lahat ng gagawin mong bagay, siya na yung unang sinusundan mo sa decision. So, ayun lamang po for today's discussion. Thank you for watching.